Napunta siya sa pamilyang gumagawa ng siopaw kung saan pusa ang palaman. Kaya natuto akong hindi tutulad sa mama ko dahil masama palang tumulong ng sobra-sobra dahil parang tinuturuan niya na maging tamad ang mga kapatid niya. At bago tayo magsimula ng kwento, gusto ko lang sabihin na hindi po Pinoy ang gumagawa ng mga siopaw na ito. Hindi ko na lang sasabihin ang kanilang nationality basta hindi po sila spy. Itago na lang daw natin sa pangalang Turon ang nanay ng ating letter sender dahil ang kwentong ito ay tungkol sa kanyang nanay. Si Turon ang panganay sa kanilang magkakapatid at ang kanyang mga magulang ay ikinasal lang ng dahil sa isang kasunduan o tinatawag na fixed marriage. Napagkasunduan din ng mga magulang ni Turon na sila ay maghihiwalay din pag pumanaw na ang kani-kanilang mga magulang. Hanggang sa pumanaw na ang lolo at lola ni Turon kaya ang mga magulang niya ay tuluyan na nagkahiwalay at bumalik na sila sa kanya-kanya nilang karelasyon. Ang nanay ni Turon ay may pinaniniwalaan na hindi kailangang mag-aral ng anak nilang babae at binibrainwash niya rin si Turon na wag titira sa bahay ng kanyang tatay dahil aalilain lang sila ng kanilang stepmom. Pero sa kagustuhan ni Turon na makapag-aral ay minsan na siyang nakapasok ng eskwelahan ng wala man lang panty. Dapat first honor siya nun pero dahil sa kahihiyan ay hindi na siya pumasok ng eskwelahan. 13 years old na si Turon na nagpasya ang kanyang nanay na ipasok siya ng trabaho bilang kasambahay sa Mandaluyong. At dahil na rin ito sa sulsol ng kanyang tita na kapatid mismo ng kanyang mama. 300 kasi ang sahod ni Turon sa kanyang pamamasukan bilang kasambahay at 100 lang ang nakakarating sa kanyang mama dahil ang 200 ay kinukuha ng tita niya. At sa kanyang pagkakasambahay ay dito na naganap ang hindi makataong karanasan ni Turon sa buhay ng pamilyang hindi spy. Napunta si Turon sa pamilyang gumagawa at nagluluto ng siopaw kung saan pusa ang palaman. Noong una ay halos hindi kayanin ni Turon dahil madalas siyang magsuka dahil yun din mismo ang pinapakain sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahon na nakasanayan na ni Turon na siya na rin ang mga sumusyuktay sa mga pusikat na ipapalaman sa siopaw. 2 taon lang ang nakalipas ay pinasunod din sa kanya ang nakababata niya pang kapatid para maging kasambahay din sa pamilyang yon. At dahil 12 years old pa lang ang kapatid ni Turon noong mga panahon na yon ay may pagkaisip bata pa siya, madalas tikman ng kanyang kapatid ang powder na gatas sa kanilang kusina. At nung minsan naaktuhan siya ng kanyang amo na nagpapapak ng powder na gatas ay ikinulong sila sa kulungan ng mga aso. 2 araw silang ikinulong na magkapatid sa kulungan ng aso at 2 araw din silang hindi pinakain at pinainom. Hanggang sa nakagat na sila ng aso at parehas na sila magkapatid na nagkasakit kaya napilitan ng kanilang amo na isauli na sila sa kanilang tita. At ito naman tita ni Turon, hindi pa masyadong magaling si Turon ay pinapasok na agad sa ibang trabaho kung saan may pagawaan naman ng manikin. Hindi rin spy ang amo ni Turon na may-ari ng pagawaan ng manikin pero madalas naman siyang ikulong sa kanilang bodega. Hindi makatulog si Turon sa sobrang takot dahil pakiramdam niya ay palaging nakatingin sa kanya ang mga manikin. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng sunog sa pabrika kung saan nakalak si Turon. Kaya ang akala ni Turon ay katapusan niya na parang nawala na siya ng pag-asa na bumukas pa ang pintuan. Mabuti na lang ay kahit papano naalala siya ng security guard sa pabrika kaya si Turon po ay nakaligtas sa sunog. Pero pagkatapos nun ay hindi na bumalik si Turon sa kanyang trabaho, nagpunta siya ng Mandaluyong at nag-apply sa isang bakery at natanggap naman siya bilang isang tindera. Dahil si Turon ang breadwinner ng kanilang pamilya at kahit ngayon na meron na rin siyang sariling pamilya ay siya pa rin ang tataguyod sa nanay niya at sa 4 niyang kapatid. At ang isang kapatid ni Turon ay may 13 anak na walang ginawa kundi magpabuntis lang na magpabuntis. Kaya bukod sa trabaho ni Turon ngayon ay kailangan niya pa magtinda ng kung ano-ano at yung bahay nila ay ginawa ng parang bahay ampunan. Dahil halos lahat na lang ng kamag-anak ni Turon ay parang gusto niyang patirahin sa bahay nila. Mahigit 100 katao na daw ang tumira sa bahay ni Turon dahil ginagawa silang tuluyan habang naghahanap ng trabaho. At kapag nakahanap na sila ng trabaho ay nawawala na lang silang parang bulani kamusta ay wala. Ang paniniwala po kasi ng nanay ko na si Turon ay kapag tumulong ka ay lalo kang pagpapalai. Kaya siguro ay sumobra na sa pagtulong itong nanay ko pati kaming mga anak niya ay hindi niya na naaalagaan. Sobrang dami niya pong trabaho para sa pamilya niya kahit may mga pamilya na rin ang kapatid niya ay sa kanya pa rin umaasa. At ang isang kapatid ni Turon na lalaki na nakulong ay pinyansahan niya pa ng 50,000 pero pag uwi sa bahay nila ay kinrompal pa siya dahil sinabihan pa siya ng madaldal. Kaya natuto po ako na hindi ako tutulad sa mama ko na si Turon dahil ang pagtulong ay maganda pero wag lang pong sosobra. Dahil parang tinuturuan niya na lang din maging tamad ang mga kapatid niya at kinamatayan na po ni mama ang ganitong paniniwala. I-chat niyo na lang po ako Ate Charis kung gusto niyo po ng part 2 dahil mahaba po ang istorya ng mama ko. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At ang masasabi ko lang, masarap naman talagang tumulong lalo na kung may pagkakataong kang tumulong at gawin yung mga ganong klase ng bagay. Pero pag dumating na sila sa punto na yung mga taong tinutulungan mo ay wala ng ibang ginawa kundi lumahad at humingi ng mga pangangailangan nila, ang pinakamagandang tulong na pwede mong ibigay sa kanila ay ang paghinto ng tulong na ibinibigay mo dahil yun lang ang pagkakataon na matututo na sila. Kagaya na lang ngayon na wala na pala si Turon, wala nang choice yung pamilya niya kundi kumayod para
sa sarili nilang pamumuhay. At kagaya nga na sinabi ng tatay ko noon sa aming magkakapatid, hindi ko kayo palaging bibigyan ng isda, kundi tuturuan ko kayong mangisda. Ang ibig sabihin ng tatay ko noon ay kesa isalpak niya ng isalpak sa mga bunganga namin yung pagkain, tuturuan niya na lang kaming maghanap buhay para meron kaming ipangkain.